Isang makabuluhang pagkakataon pinahahalagahan tungo sa edukasyon. Edukasyong libre, edukasyong may pinansyal na tulong at edukasyon para sa lahat. Kaya naman sa araw na ito, ating saksihan ang oryentasyong magliliwanag sa kung ano ang kahalagahan ng voucher program sa edukasyon ng ating mga mag-aaral. Ako po si Ginoong Martin Dave R.E. Nupekis, At ako naman si Binibining Justin Mikey Manito. ang inyong mga tagapagpakilala. Ito ang oryentasyon para sa voucher program ng Senior High School taon ng paaralang 2024-25 at sa ating kagalang-galang na Chairman of the Board of Trustees, Ginoong Wilfredo M. Pilinio. Sa ating isang magiting na presidente ng institusyon na ito, Ginoong Miguel Luis V. Pilinio. Sa ating opisyal para sa operasyon at supply, Ginoong Lorenzo Gabriel V. Pilinio. Sa ating direktor ng mga gawain at serbisyo ng mag-aaral, Ginoong Adrian Giovanni C. Herona. Sa ating tagapagtala, Ginang Susan I. Aguilar. Sa ating kalihima ng K-12, Ginoong Synard Espiloy. At sa ating aktibo at mapagmahal na ina at punong guro ng K-12, Ginang Roquesa F. Daep, sa maestrong mapagkumbaba at punong guro ng K-10, Ginoong Mark Paul M. Azares, at sa lahat ng mga guro, mga magulang, mga tagapag-alaga, estudyante at mga panauhin na narito, binabati po namin kayo ng isang napakagandang umaga. So at this point of time, may we call in the Director for the Students Affairs and Services Program for the orientation, Mr. Adrian Giovanni C. Herona. Okay, Sir Adrian is not around because he's attending to an important matter. Let's directly proceed to the orientation for the scholarship programs. Ladies and gentlemen, let us call in none other than the coordinator of scholarship program. We have Ma'am Agnes P. Pabon. Palakpakan po natin. Good morning, everyone. Welcome po sa ating scholarship orientation for this school year or academic year 2024 and 2025. Maraming mga familiar faces ngayon, ano? Okay. So, ang tanong natin, ano ba yung scholarship? Next slide, please. Ayan. So, it is a form of financial aid awarded to students to further education. Generally po, scholarships are awarded based on a set of criteria such as academic merit, athletic skills, and financial needs po. So, ang unahin po natin, next po, ang Unifast po. Alam ko na marami sa inyo ang gustong malaman kung ano po ang tungkol sa Unifast. Parati nyo po itong naririnig, pero hindi kayo familiar kung ano po ito. Okay. Ang Unifast po, may dalawang klase po siya. Meron pong Unifast TES or the Tertiary Education Subsidy. At ang pangalawa po ay Unifast TDP, which is tulong-dunong program po. Yung Unifast Tertiary Education Subsidy po, it is a grant-in-aid program of the government that supports the cost of tertiary education of Filipino students who enrolled in their first undergraduate post-secondary program in state universities or colleges, katulad po ng DBES MSCAT, local universities and colleges, katulad po ng Aruroy Municipal College, and then private higher education institutions, katulad po ng Osmeña Colleges. So dito po tayo pumapasok, and the technical vocational institutions or the TVIs. Yung Unifast TES po, starting before po yan, nung initial na implementation po ng Unifast, ang nare-receive po ng student ay 30,000 pesos per semester or a total of 60,000 pesos for the academic year. Pinatapos po yon ng mga students na nakapag-avail ng 30,000. Pero starting academic year 2021-2022 po, ang Unifast grantee, nag-i-enjoy na lang po sila ng 10,000 per semester
or a total of 20,000 pesos for the academic year. This is intended for the tuition fee of the students until they finish their course. So kung 4-year course po, kung nagtuna po ng 2021-2022, first year po siya, until makagraduate po siya, 10,000 po per semester ang makukuha ng anak niyo po. And then, may additional po na 1 year. Ano po itong additional na 1-year allowance? Ito po dun sa mga students na hindi natapos ang kanilang kurso sa loob ng 4 na taon. So, masabi kayo, maswerte naman ang mga kabataan ngayon kasi may additional pa po na 1 taon para tapusin nila ang kanilang kurso. So, kunyari po, 4-year course, may nabilin pa na 12 units, pwede pa po yan na another semester. Kaya po, baka may mga anak po kayo na graduating na pero di pa po nakagraduate nitong nakaligad na tuig, may nabibilin pa po na ilang units, kailangan po mag-enroll pa rin po sila. Huwag po kayong mag-worry kasi like po yung mga nauna na may mga 30,000 na makukuha na grant, kailangan pa po nila mag-enroll ngayon. Open pa po ang enrollment para dun sa mga students na hindi pa po nakakapag-enroll, especially po those who are receiving grants na 30,000 pesos po. So may maximum residency po tayo na 5 years. Okay, so di po mag-worry ang mga parents. Masabi, tapos ka na anak ng 4 na taon, ayoko na, wag mo nang tapusin kasi wala na akong pampaaral sa'yo. Meron pa po, may additional 10,000 pa po per semester until makagraduate po yung mga anak ninyo. Okay, next please. Yung Unifast TDP naman po, ito ay a-apply niya. Pwede kayong kumuha sa amin ng application forms for tulong-dunong. And then, ang application nyo po, isa-submit po ito sa congressman. Per district po ang submission. Kung taga first district po kayo, sa first district din po kayo magsasubmit. And ang congressman naman po, sila na magsasubmit ng application niyo po sa Unifast. Ang requirement nga lang po nito, kailangan ang combined household income po ng parents or guardian ay hindi mag-exceed ng 400,000 pesos. Combined annual income po. Sa buong po, sila po ang qualified dito mag-enroll. Maraming nagtatanong, ma'am, yung anak ko, ilang taon nang nag-a-apply sa Unifast, hindi nakakapasok. Ganito po kasi, bibigyan ko po kayo ng simple idea kung paano po ginagawa ang application sa Unifast. Kung paano po natin ito pinaprocess. Before that po pala, for the information of everyone, ang Osmeña College's administration, headed by our chairman of the board, Mr. Wilfredo M. Pilino, and our president, Mr. Miguel Luis V. Pilino, ay nag-create po ng scholarship section. Ito pong scholarship section, ito po yung mga staff na in charge po sa pagpaprocess ng lahat ng mga scholarships ng Osmeña Colleges po. So starting po 2020 po, January 2022, nagkaroon po tayo ng scholarship division or section na madali lang nyo po hanapin. Nasa 2nd floor lang po ng admin building. Pagpasok nyo po, pag akyat nyo po sa hagdan, nasa left side lang po yung aming office, yung scholarship section po. So kung may mga concern po kayo, kung may mga katanungan po kayo, since nandito na rin lang naman po kayo, pwede na po kayong mag-inquire after this activity po. So yung pagpaprocess po ng Unifast ng mga anak niyo po, lahat po ng enrolled na students na wala pong Unifast grant ay pinapasok po namin sa Unifast portal once nag-call for submission po or nag-call na po ng pagpasok ng mga informations ng anak niyo sa Unifast portal.
may limit lang po ang pagpasok ng mga informations ng mga students sa Unifast portal. Kaya po, kinukuha ko na po itong pagkakataon na ipaalam sa mga parents na ibigay po ang tamang information sa inyong mga anak. Hindi po natin, halimbawa po, pag tinanong, ano po ang complete name ni Father? So, ang complete name po ni Father, i-include po natin ang middle name ni Father. Hindi po middle initial. Pag naghingi naman po ng complete maiden's name, pag sinabi pong maiden's name, ang pangalan po ito ng nanay, San Pagkadaraga. Kasi po, isa ito sa mga nagiging conflict or nagiging error once sinubmit namin sa Unifast portal, in-upload namin yung pangalan ng anak nyo, hindi napapasama. Kasi automatic, madidetect ng system, like for example, ang pangalan ng father, Juan L. de la Cruz. Tapos, pag nilagay naman yung mother's maiden name, Susan L. de la Cruz. So, makikita po, married name kaagad ang nakaptured ng system. So, i-deny po kaagad po yon. So, pag nag-enroll po ang inyong mga anak, kailangan po tama yung mailalagay na mga information. And aside from that po, kami po ay nakikiusap na kung pwede ang mga contact numbers na ibibigay natin ay tama po. Kasi just in case nagkaroon ng error and we still have time to correct, hindi namin yun mako-correct na sa amin lang. We need to call your attention. Pwede namin kontakin yung number ng anak nyo or yung contact number ng parents. Pag lahat po itong numbers ay not working, sorry po, maski we still have the time, may effort pa kaming pwedeng himuon, pero yung informations ay mali. Hindi po makakapasok ang anak nyo sa portal ng Unifast. Maliban po doon, yung inyong mga Facebook, yung messenger account, dapat po updated din po. Kasi pag hindi po namin nakokontakt sa mga cellphones nila, nagtatry din po kami mag-contact sa messenger po. So, ginagawa po namin ang lahat para matulungan ang inyong mga anak. So, ganun po ka-importante yung mga informations natin. Okay. So, once po napasok na namin sa test portal, ang Unifast will conduct a nationwide assessment that includes name matching. May name matching po, may verification, may validation, and ranking. Para po sa inyong kaalaman, kailangan po natin na once nag-enroll po tayo, kailangan makapag-submit na po tayo ng birth certificate. Kasi may name matching po. Pag halimbawa po, sa isang school, may Agnes P. Fabon. Halimbawa, sa Osmeña Colleges, nandito si Ma'am Agnes. May another school naman, nag-submit din ng pangalan ni Ma'am Agnes Fabon. Another person yon. For their name matching and for their verification, kami po ay nire-required mag-submit ng inyong birth certificate. What if di pa si student nakasubmit ng birth certificate? So wala na naman, tangkas na naman si Agnes Fabon. Malinaw po. Ganun po ka-delicate, ganun po ka-importante ang mga informations po. Then after the nationwide assessment, the result is posted in the TES portal. So makikita na po namin kung sino yung mga in-approve or qualified na grantees. Ang gagawin po namin ay ipopost namin yung mga pangalan and then for further verification po doon sa mga taga-city, we require them po to submit certificate of residency. Pero yung naman po na na-validate nila under listahanan, no need na po mag-worry. Kaya sabi nung iba, ma'am, nakapost yung pangalan ng anak ko. Pero di man pinag-submit ng residency. Kasi po, listahanan, ang basis po doon ay yung listahanan 2.0 na sinubmit ng DSWD Central Office. Kaya importante din po, pag nag-survey ang DSWD, mag-cooperate din po kita.
Ang iba kasi, pabayain na yan, kaya di man nakakapasok ang anak ko. Who knows, baka this time makapasok po ang anak nyo. Kasi isa po ito sa basis. Inuuna po ngayon ang listahanan. Kaya marami naman nagsabi, nag-submit ang anak ko ng residency. Hindi po kami nagpapasubmit during enrollment. Nagpapasubmit lang po kami pag nag-post na po kami ng kung sino yung mga students na dapat mag-submit ng residency. Okay. Once nakasubmit na po ang students ng kanilang documentary requirements, that's the time that Osmeña Colleges submits the certified documentary requirements to CHED Regional Office 5 for validation and verification pa rin po. So, ang process po matagal, kaya until now po, wala pa rin yung ating UniFast. Pero let's pray po na sana dumating na po. So, the UniFast Board approves the master list of qualified test grantees. Pag na-approve na po ng UniFast Board, saka na po tayo magkakaroon ng funds for distribution. So, yun po ang ginagawa natin. Now, we post na kung kailan ang schedule ng pagdi-distribute ng inyong mga allowances. Pero, i-clear ko lang po, yung ngayon po na 10,000 pesos, it goes directly to the school because it is intended for the payment of tuition fees. Kasi po, 10,000 na lang po siya. And every exam po, ginapabayad pa rin po yung student kasi yung 10,000 pesos is not enough to pay your child's tuition fee po. Yung UniFast TDP naman, sinabi ko na kanina that the application is for sa Congress pa natin isasubmit. Then they will be the one to submit the application sa UniFast Central Office po. And sa TDP po, it's only 7,500 per semester or a total of 15,000 na annual benefits. And the combined household income of parents or guardian is not to exceed 400,000 pesos. Next, please. We have the CHED Merit Scholarship Program. It is a government-funded scholarship aimed at supporting academically talented students, especially those who belong to the following groups. Next slide, please. Yung groups po na to, we have underprivileged and homeless citizens as defined in Republic Act 7279. The number 2, persons with disability or PWD, defined under Republic Act 7277. And the solo parent and order dependents under Republic Act 8371. Ano po itong CHED Merit Scholarship Program? Meron pong full merit. This is for senior high graduates with weighted general average of 96% and above. They will receive 60,000 per semester or a total of 120,000 annual benefits. Ang laki ano, pero mahirap naman abutin ang 96%. Pero alam ko meron dito. Meron sir ano. So meron po ang Osmeña Colleges na pwedeng mag-apply po dito. Before po mag-closing, siguro mga sometimes April or May, magkada na po sa amon sa scholarship section para mabuligan po namin doon sa mga qualified students. Full merit po yon. Then we also have half merit for senior high school graduates with weighted general average of 93% to 95%. Dito marami siguro. They will receive 30,000 per semester or a total of 60,000 annual benefits. So yun po ha, mga sometimes April or May, wag na po natin patapusin ang May kasi ang last time parang nag-deadline sila May 31. So April pa lang po, pumunta na sa amin kasi bubuligan na po namin. The next, we have the CHED Costco Scholarship or ang other terms po nito, scholarship program for coconut farmers and their families. Bago ito po sa pandinig nyo siguro.
Next, please. Yung benefits muna. Financial assistance package. 35,000 stipend per semester. So, meron tayong 70,000 for the whole year. Then, may 5,000 book allowance per semester. So, 40,000 na. Ano po? Then, 30,000 one-time financial assistance for the purchase of laptop. May pa-laptop pa po. This is given on the first release of allowance. So, ang mangyayari sa first release, 70,000 pesos because 35 na stipend, 5,000 na book allowance, plus 30,000 na laptop. So, sa first release po, 70,000 pesos. Meron na po tayong naka-avail last year, 16 na students ang pumasa sa CHED COSCO Scholarship. Ngayon naman po, meron naman 13, pero wala pa po, pinaprocess pa po. Then another benefits po, 75,000 for the thesis and or OJT allowance. Nako, ang laki no? Next, meron din pong 10,000 na one-time attendance in a local conference to be given during the junior or senior standing. So kung may local conference during third year or fourth year na ang students, makaka-avail pa po sila ng 10,000 pesos pero with documentation, siyempre may report, may accomplishment, lahat po yun supported with documents. Next please, the qualification. Sino ang pwede dito? Filipino citizen. So lahat man tayo Filipino citizens dito siguro. Then graduating high school students. So para sa inyo uli ito ma'am. With general weighted average of 85%. So maraming magka-qualify. 85% lang po. Or college student with earned academic units relevant to the degree programs identified by the Philippine Coconut Authority. In our case po, sa Osmeña Colleges, isa lang pong priority program ang na-hit natin and it is BSBA, Major in Financial Management. Kaya po, 16 lang po yung na-approve last time. Okay. Next po, ang qualifications po, dagdag na qualifications, duly registered farmer in the NCFRS or the National Coconut Farmers Registry System. Ito po yung tag-iya po San Coco Farm, dapat naka-registered po dito. Pero kung tenants po tayo, makaka-avail pa rin po tayo. Mostly yung ating mga grantees ay mga tenants sila. Pag sinabi pong tenants, sila yung naglulukad. So kung paralukad ka mo, magpaaram ka mo sa inyo, sa landowner, magpa-register tayo sa PCA, makakakuha tayong PCA certification na ang iyong anak ay na ikaw yung tatay, ikaw yung nagtitilt or ikaw yung naglulukad, ikaw yung tenant, makakapag-avail po ng scholarship ang inyong anak. So, PCA certification po. Then, must have a combined annual income of parents not exceeding 300,000. So, kaya-kaya po natin ito, ano? So, yung may mga, dyan, may mga kalukadan, or kung yung mga lola at lolo ninyo, pwede kayo magpa-alam na pwede kayong kung pwede ma-apply kayo. Basta kayo po yung tenants kasi magsi-certify po ang Philippine Coconut Authority. Okay, next po, we have the city scholarship. So lahat po ng mga students residing in the 30 barangays of the city, nakakapag-apply po dito. So ang application po ay care of kay Ma'am Mabel Bailon, yung City Scholarship Coordinator po natin. Then the students will be provided guarantee letter and scholar ID po, City Scholar ID. Ipipresent po ito ng mga anak nyo once ma-enroll sa scholarship section po para ma-note po namin, malista po namin na kasama po sila sa mga city scholars. And every time po na mag-i-exam, pag kukuha po sila ng COR, kukuha po sila ng assessment,
magpapaperma po, dadaan din po sa scholarship division. Hindi ko po pala next na po, sir, sige. Meron po tayong academic scholarship. Siguro naka-avail na yung iba niyong anak dito. Meron po tayong 100% na free tuition fee only for the senior high school graduates with highest honors. Meron pong naka-avail na anak niyo dito? Wala pa. Okay, then 50% na free tuition fee only for senior high school graduates with high honors po. Next please, meron po tayong varsity players. Kung ang anak nyo naman po walang other scholarship and then may skills naman po siya na pwede siyang volleyball player, pwede siyang basketball player, pwede rin po mag-apply as varsity player, scholar, care of kay sa ating Director for Student Affairs, kay Sir Adrian Giovanni Herona. Sorry pa. The next, we have the student assistants. Kung ang anak nyo wala po talagang other nakukuhang scholarship, pwede rin po mag-apply as student assistant po. So, pwede po sila lumapit sa mga teachers na, ma'am, sir, nahirapan talaga ako magbayad ng aking tuition fee. Ang parent ko, nahirapan na nga sa daily expenses namin. Ang pang-tuition ko, di ko talaga mabayaran. Pwede man po lumapit sa mga teachers na nangangailangan po ng student assistant. Pero kailangan din po mag-perform sila. Hindi po pwede na student assistant ako, oo, sa pangalan lang, pero you're not performing, X po yun. Next, we have the employees dependent. Kung yung mga teachers dito, meron silang dependent, nakaka-avail naman po nitong scholarship. Then yung mga teachers, may masteral scholarship din po tayo for the teachers. But this is under a sponsorship agreement. May agreement po tayo na fill outan, inonotaryo, and then sasubmit din sa scholarship section. Then meron po ako, sorry, may hindi ako na-include na isang scholarship. This is the Japril Foundation Incorporated. Isa itong scholarship. This is a non-profit organization who provides scholarship grants and learning opportunities sa mga students na yung mga financially incapable, pero mga sila. From Balud po ito sila. So sila po ang nagsiselect ng mga nila doon, ng mga scholars. Binibigyan na lang po kami ng list para maka-avail ng scholarship na to. Okay. Kung may mga question po, meron pang question and answer later. Okay. I-reserve nyo na lang po ang question and answer, ang mga questions nyo later. Thank you once again. Salamat po sa inyong pagkadi. Salamat po sa inyong pagsuporta. Sana po ganun pa rin hanggang nag-college sa mga anak nyo. Parating nakasupport ang parents. Masarap po yun sa feelings ng mga anak nyo kasi very supportive ang ating mga parents. Isa rin po ako kasing parent, kaya I'm happy na nandito po kayo. Kasi yun po ang hinahanap ng ating mga anak, ang ating suporta. Sabi nga ni Sir kanina na lahat ng mga activities sa school nagiging successful dahil sa support ng mga parents nyo. Hindi po magiging kompleto, hindi po yun magiging successful na si teacher lang, na kami lang sa admin, hindi po. We need po your support. Thank you so much sa full support nyo sa activity ngayon. God bless everyone. Thank you so much for that very informative orientation, Ma'am Agnes Fabon. And now, for the orientation for medical services, let us all welcome our school nurse, Sir Ryan J. Butin. Good morning. So, natapos na yung mahabang explanation ni Ma'am Fabon about scholarships. So, it's time po na pag-usapan natin yung health po ng ating mga estudyante. So, before po ako mag-start, since ito ay orientation for senior high school students, sabi ko nga, ipiprint ko yung aking census for grade 11 and grade 12. Nag-start tayo July 29, right po? July 29. So, for July 29 hanggang August, for grade 11, we have 24
24 patient na po. And for the grade 12, meron tayong 15. So marami sa grade 11. Actually, okay pa po itong stats na to. Hindi po siya ganon kadami. And ang good news po, lahat po ng cases natin manageable po. No, mga simple cases lang naman. Thank God po, wala naman tayong mga talagang critical na mga cases or accident. So today po, ipapakilala ko po sa inyo ang health services po ng Osmeña Colleges. So, sorry, wala po akong presentation. Hindi gumana ang aking PowerPoint. So, sasabihin ko na lang po isa-isa. Sa Osmeña Colleges po, we already have official physician, si Dr. Marofe Bahar. Isa po siyang general physician, family physician, and at the same time, specialist po siya, OBGYN. Although hindi naman po siya nagpupunta dito everyday, kasi meron naman po siyang private practice, pero pag kailangan po, pag mga critical cases, pwede po namin siyang tawagan. So aside from that, we also have our school dentist, si Dr. Esperanza Espares. Nandito po yung clinic niya sa may corner lang din ng Osmeña Street. So si Dr. SP, regular talaga siya nagpupunta dito almost every other week. Nag-check siya. Minsan nag-i-schedule ako kung anong level or grade ang pwede namin i-check. Minsan naman random lang. So, may mga pagkakataon din naman na kapag nandito si Dr. SP, may mga na-check siyang mga estudyante, then binibigyan ng prescription or advice, especially kapag may mga cases na kailangan ng bunutin. So wag po kayong magtataka na baka minsan umuwi yung mga anak po ninyo, yung mga estudyante po natin na may dala pong prescription or advice from the dentist. Legit po yan. Dito po yan galing sa dentist natin sa Osmeña Colleges. And next, ako po, yours truly, my name is Ryan J. Botin. Ako po yung full-time school nurse po ng Osmeña. So unlike po sa mga public schools or under DepEd, yung ibang nurses sa kanila, hindi lang isang school yung kino-cover. Minsan may mga area sila na or may mga araw lang sila na nasa specific schools lang sila, then after a few days, nasa kabila na naman sila. Dito po sa Osmeña Colleges, full-time na po ako. Nandito po talaga ako every day. No? So for magto 3 years na rin po ako dito. And aside from me, meron po tayong nursing assistant, si Miss Ethel Legaspi. She's also a nursing graduate. So ang ating pong clinic pala, kahapon, kalilipat lang namin. Galing kami ng 206. Ngayon, nandito na po kami sa katabi po ng kantin. So, tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating health services. So, ano po yung mga binibigay po namin sa health services? So, first, we have consultation. Of course, ito po yung pinaka-common, no? Yung ating mga estudyante. Minsan nga, maaga pa, 8 o'clock yung start ng duty ko, tapos dumarating ako ng 7:30, meron na akong pasyente. So, okay lang din naman, at least para po, kumbaga, ma-address na kaagad yung problema. Yun nga lang po, minsan yung mga estudyante natin, masama na yung pakiramdam bago umalis ng bahay, tapos diretso sa clinic. So, siguro, mas maganda rin po, no, as parents po, kumustahin din natin yung mga anak natin, bago umalis, nakakain na ba, kumusta yung pakiramdam. Kasi may mga students na ayaw din magsabi. Kasi ayaw din nilang maging absent daw sa klase. Kaya lang yung issue natin dyan, especially pag may lagnat or sipon, ayaw din naman nating makahawa sa mga classmates nila. Especially kapag yung classmate mas mahina po yung resistensya. Maganda na rin sana na makapagpahinga sila sa bahay. Pero kung halimbawang nandito na rin naman, so pinapag-stay ko sa clinic as much as possible. Kaya we have clinic confinement na tinatawag. Actually, dapat nasa 1 to 2 hours lang sila mag-i-stay. Pero kung talagang mataas talaga yung lagnat or medyo serious yung case, kinokontak namin yung advisor para ma-inform po yung mga parents. No? May mga instances naman po na hinahatid ko na lang po talaga even doon sa mga coastal barangays. Kung kaya lang din naman pong puntahan, so hinahatid po namin. Depende po sa case kasi delikado din naman po na kapag pinauwi natin yung students tas may mangyari po sa pagbabiyahe. So, syempre, sasagutin din po namin yon at ng school. So, we do as much as possible na talagang ma-provide po
at paalagaan yung ating mga estudyante. But then again, we need your help din po, no? Our dear parents po. May mga students, sabi nga, 2 to 3 days na yung ubo, sipon, and yet wala daw siyang iniinom na gamot kasi ayaw daw sabihin kay mama or kay papa. Kasi ayaw daw magproblema po yung parents. Opo, so minsan, maaaring hindi nga nila gustong sabihin sa inyo, kaya tayo as parents po, no, dapat kumustahin na lang, tanungin, and be attentive po. Tingnan po natin kung okay po ang ating mga estudyante bago po sila umalis ng bahay. Next, we also have emergency and first aid management. Yes po, ginagawa din po namin ito, lalo na kapag may mga nasugatan. Minsan, kapag kailangan talaga ng stitches, kailangan injection na anti-tetanus, we can do that here po. Although there are some instances po na kapag hindi available yung aming mga supplies, ako na po mismo nagdadala sa provincial hospital or minsan dito sa ating city health office, sinasamahan ko na lang po. Yun nga lang, there are times po na hinahanap po talaga yung parents. Kaya po sana, my dear parents, importante po na yung ating contact numbers po na ibibigay sa ating mga advisors po, talagang gumagana. Yun nga lang po minsan, gumagana naman, active naman yung number, kaya lang wala palang signal doon sa bahay. Kaya I suggest po sana meron tayong backup numbers din or mga relatives na alam natin na mas madaling makontak. Kasi minsan hinahanap po talaga sa hospital kung sino talaga yung immediate family member po. Although kaya ko din naman pong magstay doon, pero minsan talaga kailangan, lalo na pag minor po yung estudyante, hindi po ako pwedeng magbigay ng go signal sa doktor kung kailangan bang i-admit, kailangan bang i-dextrose, or kailangan bang injectionan. Hindi po ako allowed nun. Kaya sana po, mas madali po namin kayong makontak. No? Next, we also have, yun na-mention ko na nga po, clinic confinement. They can stay po sa clinic hanggat kaya po, hanggat pwede po. Pero yun nga minsan, kung kaya lang naman namin pauwiin, pinapauwi po namin. Kung kayang ihatid, ihahatid po namin. Minsan, nagme-message din po kami through Messenger. And then lastly, yun nga po, referral. Pinapadala po namin sa hospital pag hindi po namin kaya yung cases or kapag hindi po available yung ating mga gamit dito. So kami na po ang nagdadala. Sinushoulder na rin po ng school even those injections at yung mga prescriptions po kapag mayroon pong reseta at kaya din naman namin bilhin. Pag inaprubahan naman po, and most of the time, inaaprubahan naman po, even nga po yung mga tetanus injection po, ako na rin po ang nagbibigay as long as makapag-inform lang kami sa parents at mabigyan kami ng go signal. Kasi pag minor, kahit nga po antibiotic, hindi po ako pwedeng magbigay kapag hindi nyo po sinabi na okay. Kasi pag nag-cause po ng allergy, it will be under my responsibilities po. Kaya, importante po talaga na palagi po namin kayong makokontak, makakapag-coordinate kami sa inyo ng mabilis. So, aside from that po, gusto ko din pong i-explain yung mga common cases po na kinakaharap namin dyan sa clinic. Number 1 talaga is headache. Napakabata pa ng ating mga students pero madalas na pong may headache. Sabi ko nga, madalas kong tanong, stress na ba kayo at your age? Marami na ba kayong problema? And I think yung number 1 reason na nakikita po, even sa research po ng mga medical professionals, is hindi na talaga enough yung sleep and rest ng mga students natin. They are very involved and focused dun sa screen time nila sa cellphone. Kaya nga po, hindi na sila nakakatulog ng maaga. Yung iba naman, they even try na matulog ng maaga pero hindi daw makatulog. And that is because of the blue light, yung exposure nila sa cellphones nila, sa screens nila. Kaya hirap na hirap matulog, kinabukasan sa klase masakit yung ulo. Hindi makapag-focus. No? Number 1 po yan. And sabi ko nga, yung medicines natin, available palagi. Pag masakit ang ulo, may paracetamol. Kayang solusyonan agad. Pero, hindi kasi pwedeng palaging gamot. Kaya nga sabi, di ba, prevention is better than cure. Kung kayang iwasan sana, maturuan natin silang maiwasan yung ganon. Of course, kapag hindi na talaga paulit-ulit,
yun, pinapatawag ko din yung parents or minsan mag-i-inform ako sa advisor, baka pwedeng ipa-check up yung bata, baka may diferensya sa mata. So, ganun yung pinaka-usual routine sa clinic. Masakit yung ulo. Palaging masakit yung ulo. So, aside from that, masakit naman yung tiyan. Yan naman yung number 2 na problema, masakit ang tiyan. So, 9 o'clock pa lang masakit yung tiyan. So, pag tinanong namin si student, nag-breakfast ka po ba? Hindi daw po. So, paano ako magbibigay ng gamot? Hindi pa siya kumain. So, problema na naman ni nurse. So, minsan, with the help din po of our administration, nagpo-provide po kami ng biscuits. Kasama yan sa budget namin. Minsan may biscuits, may juice, para mapakain muna namin before namin bigyan ng gamot. Kaya lang minsan, pag naubos na, so wala. So, we have to provide naman. Maghahanap naman kami ng ibang way. So, one reason din po yung kung bakit po naaabala yung ating estudyante sa pag-aaral. Or, minsan, yun nga, kailangan nilang umalis sa classrooms kasi nga may problema. In which sana, pwede naman palang ma-avoid. So, sana po, no, wag nating hayaan yung ating mga students na umalis ng bahay na hindi nakapag-breakfast. Yung iba sabi nila, sanay na kami, sir. Anad na kami sana, sir. Perminang kami sana. Opo, okay naman po, sanay na kayo, anad na. Kaso yung ating students, during recess, 9 o'clock, walang kain. Bendo machine, coffee na naman. So, empty yung stomach, magko-coffee or breakfast or juices. Result nun, gastritis naman, masakit ulit yung tiyan. Kaya yung iba nga sabi, may ulcers ako, sir. Oh, grabe ang bata pa, may ulcer na raw. Although, inaano ko naman, kinokore ko naman, kasi hindi naman natin pwedeng sabihin agad na may ulcer hanggat hindi pa nakikita ng doktor. No? Siguro gastritis lang. And since paulit-ulit, the possibility talaga is talagang ganun talaga mangyayari. Magkakaroon ng ulcerations. And again, pwede nating i-avoid. Pwede nating pigilan na umabot pa sa ganong sitwasyon. So, ganun lang naman po yung mga cases natin so far. And thank God, mas maganda nga po yun. Mas madaling solusyonan. Manageable na tinatawag. Ngayon, meron naman din kami mga students na may mga tinatawag na chronic illnesses. Ano po yung ibig sabihin ng chronic illnesses? Yung mga matatagal na. Ibig sabihin, dating sakit na nung mga anak ninyo, umaatake lang paminsan-minsan, lalo na kapag napabayaan yung gamot. And number 1 example of this is asthma. Yung iba daw may asthma na simula pagkabata, tapos may mga tinitake na gamot, yun nga lang, minsan, napapabayaan or nakakalimutan yung gamot. And during activity, syempre, bata yan eh, hindi natin mapipigilan. Takbo, and they are very active. Umaabot sa point na, andyan na sa clinic. Sir, di na ako nakaginhawa. Okay. So, kaya nating solusyonan. Kaya nating bigyan ng gamot. Pero again, prevention is better than cure. Sabi nga, may asthma na ako, sir. Nagpa-check up na ako dati pa. So, hay man ang bulong mo. Nabilin ko, sir, sa balay. So, kung may mga anak po tayo na may mga ganong sitwasyon po, may mga ganong illnesses, please, it's our responsibility po as parents na i-remind po sila to take their medicines regularly po. Ngayon, may mga estudyante din naman kami lately na nalaman namin may mga sakit sa puso. Mabuti na lang po na advice namin yung parents na ipa-check up kasi pabalik-balik yung estudyante. Same signs and symptoms. So, pag pabalik-balik na po talaga, syempre, hindi na po okay yun. Ini-inform namin yung parents, ina-advise namin na ipatingnan yung estudyante o yung anak nila para at least ma-prevent natin, para maagapan natin yung problema na lumala. And at the same time kasi, pag napa-check up na po yung estudyante at nakita namin yung medical reports, alam na po namin yung gagawin namin in the future. So, I encourage also parents, kung meron po kayong mga anak na merong chronic illnesses,
may maintenance medicine, may mga tinitake na gamot, matagal na, o kung may mga condition pa po na alam ninyo na po pwede pong makasagabal po sa pag-aaral nila, kindly inform us or inform the advisors po. Para at least pag dinala po sa clinic, alam po namin kung paano namin i-manage. No? Pero sana po, kung may medical report, mas maganda. At least safe po tayong lahat, no? We can document everything, and once na dinala ko din po sila sa hospital just in case may emergency, madali ko pong marirelay yung cases nila sa doktor. Hindi tayo back to zero. Minsan kasi may mga students naman na nagsasabi, may asthma po ako, sir. Nagpa-check up ka na? Wala pa po, sir. Sino nagsabi na may asthma ka? Si mama po. Doktor, si mama mo? Dili po. So, paano po na-diagnose? So, di ba, minsan confusing po. Same thing with sakit sa puso. Sabi sang classmate, may sakit daw po ina-assert sa puso. Daw lang, pero we're not even sure. Kaya kung talagang may cases talagang na-diagnose po, mas maganda sana na mabigyan kami ng medical report or si advisor. Kagaya ng ginawa namin ni Ma'am Marimar, pina-check up yung students. So, we really find out na may problema talaga. So, ngayon, we know how to manage na the student. Hindi na kami kinakabahan masyado. Madali na naming matulungan. No? So, para at least, through this one po, matulungan natin yung student na magkaroon ng uninterrupted learning experience po. Hindi po makasagaba sa pag-aaral nila. And ganun din naman po sa part namin, madali po namin maibibigay yung services po na kailangan po ng mga anak po ninyo. No? So, yun lang po. Thank you very much po and God bless po. Maraming salamat po sa isang magandang mensahe at mga impormasyon ng ating school para sa ating mga health concerns na binigay sa atin ng ating school nurse, Sir Ryan J. Butin. Sa puntong ito, atin naman pong pakinggan ang mensahe ng isa rin po sa mga haligi ng tahanan ng institusyon na ito at siya ang direktor ng mga gawain at serbisyo ng mag-aaral, Ginoong Adrian Giovanni C. Hirona. Bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Good morning po sa tanan na ginikanan na Adi. Una sa tanan, gusto ko po magpasalamat sa niyo dedikasyon. I am really happy to see all the parents here right now attending our orientation po. And I was tasked today, this morning, para po i-introduce sa iyo ang services sa Office of the Student Affairs and Services. But before that, I would like to acknowledge the presence of the headmaster of the K-12 program, Madam Roquesa F. Daep, the head of the scholarships section, Mrs. Agnes Fabon. Good morning, ma'am. Our school nurse and the in charge of our health services, Mr. Ryan Butin, Nurse Ryan Butin. And of course, I would also like to acknowledge our two retired employees being present here as parents, Ma'am Lani and Ma'am Mate. Good morning. Katahom, na even though after their retirement, they're still here to support our school and of course, tend to their children. So, an Office of the Student Affairs and Services po, damo-damo po san man lain-lain na units. Pero po, ang akon i-share sa iyo, ang akon ipapakilala sa iyo na unit, ang units na very important sa aton na eskwelahan, very important nakaupod sa iyo mga kabataan po. Ang una po na unit na ipapakilala ko sa iyo, ang Guidance Services Unit. Natong po, igo po kita Registered Guidance Counselor, si Dr. Cynthia T. Marca, formerly Miss Tambal. Taga Masbaten mo po siya. She's our Visiting Guidance Coordinator. And together with Dr. Marca, we have our guidance personnels, our psychometrician. Ang trabaho po sa psychometrician is to administer tests and exams, special tests and exams. Kagkaupod mo po naton guidance associates, ang trabaho po sa naninda to deliver our guidance services. Ang naton po guidance services, kaupod po didi, ang counseling, mentoring.
So, amo pinaka-importante naton and home visitation together with the advisors. So, naton po, kabataan, dito sa eskwelahan, they are not just their their academic excellence are being tended and looked after, no? Because I say academic excellence because we believe in the Office of the Student Affairs and Services that every student of Osmania Colleges is excellent, opo, in their own ways. And kaupod man po dito sa guidance services ang aton student discipline formation unit headed by the prefect of discipline together with the discipline officers. Ang aton po prefect of discipline si Mr. Renzi Ray Albao. He is a registered criminologist and ang trabaho po sa naton student discipline formation unit, I will walk you through our discipline and behavior chart. So naton po kabataan, mientras adi po sa eskwelahan, ginasabi naton that the teachers are the second parents of your children. Didi po sa eskwelahan. So thank you so much for choosing Osmania Colleges and letting us tend to your children while adi po sinda sa eskwelahan. So bilang po pangduha na ginikanan, dito sa eskwelahan, naka-experiensya po ang aton mga teachers sa mga manlain-lain na sitwasyon involving po ang behaviors sa aton po mga estudyante. So, ang first point po sa discipline, ginhatag po na sa aton teachers, sa aton advisors, classroom teachers. All our teachers are empowered to discipline their students within the classroom, even outside the classroom. Now, kung may mga violations po, behavioral violations na nahimo po ni estudyante, ginakadto po sa Student Discipline Formation Unit para po imbestigaran naton kung ano po na violation committed by the student para sa committed by the student sa kapwa niya estudyante or to any employee of the school. So halimbawa naman po may violation ng employee of the school, halimbawa ang teacher na violate niya ang student, pakadtupin na sa aton headmaster and sa aton principal. Sinda po sa naan mag-aasikaso. But if the violation has been committed against kapwa student, sa Student Discipline Formation Unit po na. So pag-iimbestigaran po naton tida kung ano po yun ng mga violations na nahimo na na-commit sa aton mga estudyante. And after that, pag-assess po naton ang severity sa violation. Naghahatag po kita usually we don't call it punishment. We don't punish students here in Osmania Colleges. No? So there are penalties that they meet when they commit violation. Ang atong po dida motto sa Student Discipline Formation Unit, be firm but not harsh. We are firm in instilling discipline to our students, to your dear children's, but we will never be harsh. Rest assured, amon po mga ginikanan. So after po dida, kung napanaw na po ang sanction or penalties sa iya violation, ginahatag po natin ini ang records sa Guidance Services Unit for Counseling. So ang aton po Guidance Services personnel, the guidance counselor, the guidance associates, together with the psychometrician, sinda po ang naghahatag sang counseling. When we say counseling, amo po yan conversation between the student and our counselors, our mentors, to address the violations po and kitaon po kung ano po ang aton mahihimo na pamaagi para po ma-reform ang student. We believe in informative discipline rather. So, amo piniginaporma naton. Aside from that processes po, ini na aton mga discipline officers nagatalibod po ini sa aton eskwelahan to make sure to help with the security of your children. Aside from the company guards that we have, the agency guards rather,
We also have company guards and the student, and the discipline officers. So makakita po niyo, nag-roving inisinda. Dili lang po para bantayan and mga violations, pero po to make sure that your children are in good hands dito sa Osmeña. Are doing good, not just doing good, but are secured here in Osmeña colleges. That makes them in good hands dito po sa sulod sa Osmeña colleges. And other services po na importante sa aton guidance services unit, amo po naton po home visitation. So, if your children committed violations po dito sa sulod sa eskwelahan, mag-follow up program, home visitations po naton advisor kaupod si guidance personnel. Anapon po hangyo sa aton mga pinalangga na ginikanan. Sa oras po na ipatawag ka mo, magkadi po gayod ka mo sa eskwelahan. Kay dili po namon mahihimo na kami lang ang hatag sa disiplina sa aton mga estudyante. Kundi po, we are partners. Let us always remember na ang eskwelahan po kag ang panimalay. Partners po gayud ina sa paghahatag sa aton disiplina sa aton kabataan. And, of course, dili lang kita mag-istoryahan sa disiplina. If your children are bothered by any emotional disturbance, ang aton po guidance services unit, gina-refer po sa advisors, pakadto sa aton guidance services unit. Minsan po baga, I am telling you this based on records, although I cannot divulge information due to privacy, the Data Privacy Act. I can tell you that there are students na bothered po sinda sa inda panimalay. Two things. Ani ba? Gusto adi sa eskwelahan para makadulag sa mga kasamok sa inda panimalay. The other thing na delikado kag aton po iwasan. That's why it's very important na nag-communicate po kita sa aton advisors pag ginapatawag po kita or the guidance services unit. Adto po kundi diin. Nag-escape ang estudyante. So, ikaw pa po bakitan access sa inda. Both the parents and the school. The home and the school. Pag adto na sinda sa labas, wala na po. So, things happen dito sa labas. And we don't want that to happen to our children. So, I am telling you, ang ginahangyo ko po gayud sa iyo, mga pinalangga namon na ginikanan, to answer to the call of the teachers and the guidance services unit whenever we need you to be here. Kaya rest assured po, kami didi sa Osmeña Colleges, kaupod sa aton mga matahom, kag mahigos na teachers. Kita po, ginaatendiran gad po naton didi an iyo mga kabataan. Dili lamang po sa academic, kundi po sa extracurricular activities. Usad po inisan ginaatendiran sa OSAS or the Office of the Student Affairs and Services. So, igo po kita varsity sa high school. Tagigo po kita sa mga other events like Sports Fest na pwede po pag-aintrahan sa iyong mga anak if they are inclined sa athletics or sa sports. Other units are the Student Activities Unit. Amo po ini ang unit sa OSAS na nag-supervise po sa activities sa naton mga estudyante didi sa Osmeña Colleges. So ako po mag-iimbitar sa pang-orhi na party sa akon, mensahe para sa iyo. Ako po mag-iimbitar sa iyo tanan, mga pinalangga namon na ginikanan, na magbisita po gayod, maskin dili ka mo ginapatawag. It is okay to ask our teachers how are our students po, kung kamusta ang iyong mga kaanakan didi sa Osmeña Colleges. So damo po na salamat sa pagpili sa Osmeña Colleges para maging pangduha na panimalay sa iyong mga kaanakan. Salamat po.
Thank you so much to the Director of our Students Affairs, Sir Adrian Giovanni Hirona, for that wonderful message, and at the same time, some informative message for the unit of the Students Affairs and Services Program. Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang nag-iisang K-12 Headmaster ng Osmeña Colleges, Ginang Roquesa Franco Daep. Thank you, Justin and Martin. Bago ang lahat, nais ko na kaagad na ipaabot ang aking pasasalamat sa ating mga panauhing tagapagsalita. Si Ma'am Agnes, maliwanag na ipaabot sa mga magulang ang programa sa scholarship. Maraming salamat, Ma'am Agnes. Sir RR, lagi andyan ka sa amin. Kaya, hindi pwedeng hindi ka makapunta dito. Maraming salamat sa presensya mo. At sa maliwanag din na pagpapaabot ng inyong programa sa ating mga magulang. At siyempre, si Ryan, yung tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan ng ating mga anak. Hindi lang dito sa paaralan, siyempre nagsisimula sa bahay, sa tahanan. Doon, inaalam natin. May mga pagkakataon na siyempre inaabot sila ng hindi magandang pakiramdam dito. Kaya ayan, si Ryan, ang kanyang center, health center, para agapan, tulungan ang ating mga anak. At maraming salamat sa inyong presensya. Ngayon, pag-uusapan na natin ang tungkol sa voucher program. Ano ba talaga ito? Paano ito na-avail? Ang lahat ng programang ito na may tulong pinansyal ay nanggagaling talaga sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. At ibinigay na nagmamayari nito ang Department of Education. Pero sa ilalim naman ng Department of Education, iba't ibang programa din ang binuo para makatulong sa ating mga mag-aral. Ang una dito, buong kabuang programa ay ang GASP. Ibig sabihin, Government Assistance to Students and Teachers and Private Education. Private education kasi nasa private tayo. So, hindi lang sa mga estudyante, kundi ganun din sa mga teachers. Tulong ng pamahalaan sa pamamagitan ng DepEd. Sa ilalim nito ay may iba't ibang programa pa rin. Ang una dito ay ESC or Education Service Contracting. Ito ay may financial assistance. Hindi ito scholarship ha. Papaalala ko lang sa inyo, hindi ito scholarship. Financial assistance or subsidy galing sa gobyerno. Pero may mga humahawak o nagmamanage ng mga programang ito. Maliban sa ESA, mayroon tayong Teachers Salary Subsidy. Itong mga tulong sa teachers. Yung mga pasado sa LET ay may tulong pinansyal na tinatawag nating TSS. Sa bawat buwan ay mayroon silang 1,500 na assistance. Kaya palakpakan natin mga teachers, ang extra income nila ito. Then, the Senior High School Voucher Program. Dito na tayo, ano? Ito ang importante, lalo na sa mga papasok na grade 11. Kasi pag naging voucher recipient ka na ng grade 11, tuloy-tuloy na yan unless may mga kondisyon na hindi natamo ng estudyante, kaya matatanggal siya. Mayroon ding training ang mga teachers, taon-taon. Doon sa regional training, binibigay sa pamamagitan ng PAYAC, ang humahawak ng mga programang ito. At may research, pero hindi ito masyado sa teacher. Doon lang sa training at saka sa subsidy. Maganda yung subsidy. Lahat ng passer, ayun, mayroon. So, sa under GATSP, mayroon tayong FAPE at saka PEAC. Ano itong FAPE? Sabi nga dito, ulitin natin,
Ang DepEd ang nagmamay-ari na at saka nagre-regulate ng GATSP program, which is implemented through PAC. Ano ang ibig sabihin ng FAPI muna tayo? Executive Order number 156 series of 1968. Ako, ang tagal-tagal na talaga. Matagal nag-enjoy nito ang private schools. Created the Fund for Assistance to Private Education. Yun, FAPE. So ito ang talagang nagmamanage ng financial concern para sa private education. Sabi dito, a perpetual trust fund for financing programs of assistance to private education. So tuloy-tuloy yan, perpetual. Ha? Ay, wala lang. Kung baguhin naman ito ng ating mga congressmen at senador. Sana walang gaya ng nangyari sa Unifast. Ano? Ang flow, DepEd, itong agency na nagmamanage ng mga iba't ibang programa, and then GASP program, FAPI, and PIAC. Private Education Assistance Committee. This has been contracted by DepEd to administer the GASP programs like the ESC, TSS, Senior High School Voucher Program, and others. So, ang PAC ang namamahala sa mga programang ito. At isa na nga ay yung ESC at saka voucher program. We have the legal basis, Republic Act 10533, Enhanced Basic Education, Basic Education Act of 2013, expanding basic education from 10 to 12 years. So ito ang nagbigay talaga ng go signal para ang basic education ay hindi lang 10 taon, kundi 12 taon, 12 years. At may legal basis yan. Hindi yan basta lang kapritsyo. Batas. Pagkatapos ng grade 10, medyo maraming nagreklamo, di ba? Kasi mas mahaba daw ang oras. Pero para naman sa ating mga anak yan, para sa higit na pagtatamo ng kalidad na edukasyon. Ito pa, dagdag, expansion pa rin ito. Expansion to Republic Act 10533 is Republic Act 8545 to provide financial assistance to qualified grade 10 completers entering senior high school. So, yung una, para lang maging 12 years ang basic education. Itong ikalawang batas na ito ay nag-expand para mabigyan ng financial na tulong ang mga mag-aral na papasok sa grade 11 and 12. Pero dati na, ang ESA ay mayroon na grade 7 to 10. Alam niyo na yan, di ba? Yung mga qualified, yung mga graduate sa grade 6 na mag-enroll dito, ay qualified sila maging recipient ng ESA. Ngayon, dito sa grade 11, another legal basis, DepEd Order number 11, series of 2015, introduced the Senior High School Voucher Program as a mechanism to provide financial assistance to senior high school students. So, yun. Galing na ito sa DepEd Order na nagbibigay ng pagkakataon ng ating mga mag-enroll sa senior high school ay mayroong assistance. Ang tawag nga ay voucher program. So, nagkaroon ng voucher program. At syempre, may mga beneficiaries. Paano magiging eligible ang isang estudyante sa voucher value? Mayroon tayong tinatawag na pre-qualified voucher recipient. Yung agad-agad. Wala nang application. Kagad silang magka-qualify na magkaroon ng assistance from the government through PAYAC, managed by PAYAC. Una, lahat ng grade 10 completers na galing sa public school ay automatic na recipient ng voucher program or they are beneficiaries of the voucher
program. Completers sa graded from junior high school. And they will receive full value, which is 17,500. Full value of voucher is 17,500. At para ito sa mga graduate or completer, sa grade 10 from public schools. Mayroon pa rin tayong galing sa private. Kahit na galing sa private school, ay recipient pa rin sila, pero hindi voucher, kundi ESC. So, yung mga galing sa school, participating schools sa ESC, pag nag-enroll dito sa amin, magkakaroon sila ng financial assistance, which is 80%, amounting to 14,000. But, ang tuition namin dito ay higit 20,000 pero walang top up. Kung ano yung bigay ng gobyerno, yun lang talaga. So hindi kami humingi ng dagdag para abutin yung amount talaga ng aming tuition. Kundi kung ano lang galing sa gobyerno, yun lang. So yung galing sa public, 17.5. Sa private na ESC. Hindi pwede kung hindi ESC. Is 14. Ang kulang dyan ay sinusubsidize na ng administration ng paaralan. So malaking bagay yun. Imagine kung 14,000, ang ating halimbawa 24,000, ang layo, Pero wala kayong binabayaran. Mayroon ba? Wala. Sa voucher, mayroon bang dagdag? Wala rin. So yan ang sa ating paaralan. Kasi sa ibang school, maring sa ibang lugar, ewan ko dito, kung magkano ang tuition nila at ang subsidy ay yun lang, magdadagdag talaga ang mga estudyante. So pasalamat tayo sa ating pamunuan ng paaralan mula sa chairman at sa president dahil inaako nila ang kakulangan doon sa bayad ay sa bigay ng pamahalaan. Palakpakan natin ang ating pamunuan. Thank you very much, Sir Willie, Sir Gino. Alright, mayroon din tayong kailangang mag-apply sa voucher. Yung mga hindi automatic na qualified, pwede silang mag-apply para pa rin sila ng subsidy. Pero may mga documents na dapat nilang ihanda at saka may time ang pag-apply. Ngayon wala na. Una kasing So alam niyo na yung value, 17,000 para sa voucher, 14,000 para sa ESA. Kayong mga taga-Osmeña, nag-graduate naging completer, automatic silang ESA kung ESA sila ng junior high school. Kasi may mga cases din na hindi sila ESA recipient. Dahil maaaring huminto sila, nag-transfer na lang, hindi na sila covered hindi sila nagsimula ng grade 7. Kasi ang ESA simula talagang grade 7. Sana nagkakaunawaan tayo tungkol dito. Voucher, validity and redemption. Voucher shall be redeemed within the first semester of the school year after junior high school completion. So, ibig sabihin, makaka-avail ng voucher kung pagkatapos lang ng grade 10 ay kaagad nang nag-enroll sa next semester. First semester. Hindi pwedeng huminto ng isang taon saka mag-apply. Dapat, just after completion ng grade 10, magpa-enroll na sa grade 11 para maka-avail ng voucher. It is no longer valid if not used within the aforementioned period. So, mawawala na ng validity. Pag hindi, na-avail ka agad. So, ayaw aray yung pagpadiskanso ha. Pa-enroll dayon. Pa-enroll dayon. The senior high school voucher covers 2 years. Regardless of the number of years it takes the recipient to complete senior high school. So, duhala ka tuig. Yan, kung ang bata, wala makatapos sa 2 katuig, wala na siya maka-enjoy sa voucher. Duhalaga 2 years lang. Kaya kung di siya maka-graduate within 2 years sa senior high, mawawala na niya, wala ng validity ang iya voucher. Ano ang mga documents na gina-require kung ma-enroll na sa grade 11?
para maka-avail siya sa voucher. Primero, grade 10 report card. Ayun o. Grade 10 report card. So, kung nag-enroll, i-present dayon ang card sa grade 10. May nahangyo, pero dili dapat magdugay kasi ina-report may na dayon dito kay nagabiling san eh. Kung dili maka-kompleto sa dokumento, dili katampo sa billing. Wala. Certificate of Good Moral Character. Lagi na ngayon ang iyong mga anak. Kung halimbawa, hali sa iba na private school, na dati na siya recipient sa voucher, ang certificate na igwa siya talaga. I-release sa previous school para mabaton sa bago na eskwelahan. Kung recipient siya, halimbawa, grade 11, dito siya sa kundi na eskwelahan, halimbawa, Masbate Colleges, tapos ma-transfer siya dito, voucher siya dito, kuhaon niya ang certificate na nagapatunay na recipient siya sa voucher. Certificate of Junior High School Completion. Igabagasinda, sige nahatag, ano? Nakita niyo man ito siguro. Certificate of Completion. And of course, very important, certified birth certificate, PSA certified. So sa mga grade 11 niya na, sino sa mga ginikanan niya, Didi, ang nakahatag na sa PSA? Kasi kailangan talaga ina, maski sa billing, kailangan ina. Pag grade 12, anwara sina, dili katampo sa pag-request ng special order, kag kunuran special order para sin diploma. Kaya mas makaray din mga yung diploma. Kaya tao na mo sa record, wala man. Nano, anura mo ka-submit amin eh. Sabi na agad sa'yo, halos entire year. Sige kami remind sina na mga documents na kailangan. Alright, a QVR who wishes to enroll in an DepEd senior high school provider is required to submit the following to the senior high school provider. Ang ginsabi ko na kanina, kailangan ang certificate, ESA certification, na recipient siya. O kaya, kung grade 11 to grade 12, voucher certification man, na siya recipient sa voucher. Conditions for voucher program beneficiaries. Ano ang mga condition? Continued participation if promoted to the next level and enrolled in a non-DepEd senior high school provider. Continued participation if promoted to the next level and enrolled in a non-DepEd senior high school provider. Reasons for disqualification. Importante ka rin eh. Pamatigay ka mo maayos sa nipo, ha? Diba, si ulitan nyo kami kung ano kayo nawara siya sin. Yun na siya beneficiary sa voucher. May mga anak ba kita na nag-drop para makatapos sa katuig. So, wara na siya sa voucher recipients. Dili siya nag-enroll sa masunod na tuig. Diba, grade 11 niya na. Pag grade 12, wala na siya nag-enroll. May-enroll siya sa otro tuig, wala na. Wala na siya. Kaya dili, sabi ko, sayang kayo ang financial assistance ng gobyerno kung dili nyo nitagaan talaga sin importansya. So, sa mga ginikanan, gusto ko rin i-emphasize, please. Dili kay masabi ang bata, ay, dili ani ako ma-eskwela. Kay, ayaw, i-guide yun na makaduro diretso sa pag-eskwela para diretso manin iya pag-receive sa subsidy sang gobyerno. Kita nyo, dili ni scholarship kasi ang importante talaga yun na grade, makapasar siya. Pero di makiamulay na nato ng ambisyon noon. Siyempre, magtas-tas man. Pero pag bumagsak siya, retain in the same grade level. Grade 11, bumagsak siya sintulo kag patas na subjects, retain na ina siya. Pagbalik niya, di na siya maka-enjoy sa subsidy. Kung duha, makakato pa siya sa next level, duha pa lang ang bagsak, babalikan niya lang ina. Pero pag tulo na pataas, retained na siya. Sabihon, di na siya maka-avail sa ni. Kaya mabalik siya.
grade 11, mabalik siya sa grade 11. Wala na. Wala na ang subsidy. Pag bumagsak, sana na tuig. Ah? Ang average kanya, retain gayon. Tulo na subjects ang bagsak. Tulo pataas. Retained na ina siya. Kaya, adalo to gatsin Mayo. Nag-transfer sa senior high school provider within the school year. Nag-transfer man siya, syempre wala na siya da. Transfer to a DepEd senior high school. Kasi wala man sin tuition and DepEd. Kaya di na niya madadaraan iya voucher. Transfers. Ang beneficiary dili allowed mag-transfer to another school within the school year. Pagtapos ang tuig, amo na mag-transfer. Ani nga ni natong kabataan, aram yung nagsakit na danulo namon sa na iba na mga estudyante. Bagan, sa kabagan nagatiyaw-tiyaw, malagay ka mo sa sa eskwelahan. Ma-enroll, tapos ma-pull out, tapos mabalik na naman. Pag-isip, anay ka mo, mag-decide, anay ka mo. Adi na ginasabi how within the year are not allowed to transfer to another senior high school within the school year. Dili sinda ginatugutan na mag-transfer sa sulod sa natuig na adi sinda. Pagtapos amo na. Minsan damon rason. Kaya kisyo amin ni maski wala sakit, nagkakasakit. Karot ba yasin na magsabi ka may sakit na wala man sakit? Ginsabi ko na ini kanina na kung mag-transfer sa non-DepEd, pwede niya madaraan iya voucher, may certification lang. Kailangan mangayo agad sa certification. Kaya mapa-clearance man anay sa previous school. Nili kay basta lang nawawara. Minsan nagbubuang kami hanap, hay na dahil na eskwela. Wala man nag-report. Ora pasabi ang ginikanan, ay namon inihanapon. Pag gusto mag-iba sin strand or track or strand, limbawa, humanities and social sciences, gusto magato sa ABM, after the first semester of grade 11 within the same school. Limbawa, di sa Osmeña, after first semester, gusto nila mag-transfer sin track or strand within the school. Pero gina-advise na namon, kung ma-shift ka mo to another strand or track, may mga subjects ka mo na malalampasan, di ba? O magpapatong ang subjects kasi iba man, may an specialization amon iba. Ang core subjects parariho, pero ang specialization iba-iba. Pwede nga ka-transfer pero nahirapan. Or after grade 11, pwede mismo di sa Osmeña or sa iba na eskwelahan. That's why kung may mga transferees na kadi sa amon na ang mga subjects dili parariho ang arrangement, ang pagka-organize, hirap na hirap gayon. Kung may babalikan sinda, may advance, may babalikan. May ginatawag tayo na voucher program beneficiaries leavers. Na ano ang mga rason kay naghahali. Ang mga grade 11 na wala na mag-enroll sa grade 12 are considered leavers. Dili man kay maternity leavers. Wala na sinda mag-enroll, leavers ang tawag sa inda. Leavers are disqualified from further participation in the senior high school voucher program unless due to health reasons. So, mawawaraan man gihapon sinda kung naghali, mawaraan sinda sin subsidy unless ang paghali ninda because of health reasons. Period of leave is not more than 1 school year. Leavers due to medical reason may continue to participate in the senior high school voucher program but required to submit a medical certificate issued by a duly licensed medical doctor. Aram nyo, parents, kami gana nang nganugon ko na yung mga anak nagairog sa ni nagahali, na di pati nagpapaaram, di nagaungod pag-eskwela, adto sa dampingan, adto sa boulevard, sa social, bantayan tabi nato ng aton mga ginikanan. Kay ini na ginahatag sang gobyerno, dako-dako na bagay para sa aton. Lalo na kita, syempre, na di man kita mga mayaman. Dako-dako ni na bagay na bulig. Pero anay pa, nakikita ko na damo na anwara.
Gapa kita sa iba na activity after this. Kaya nga, dali-dali ko. Kita, wala hindi nabatian ang voucher discussion. Kanina, puno-puno na, pagkatupa dito. So, kung irog silang ginikanan, na naman ang magbabatyaga sa mga anak. Kung ang ginikanan, dili naka-sustiner, maka-sustiner kaya ang mga anak. Ha? Wala ganina siya. Link-link lang ina, Kailangan ipakita natin sa aton mga anak na interesado kita sa nila mga bagay-bagay kay para ini sa inda. May tutanan ang parte sa voucher program. Pero na mo pakita ang istoryahon. Daliong ko lang, pamate ka mo maayo. Isat pa na concern sa ni, pira sinina voucher program. Gusto ko mga yung bulig sa mga ginikanan. Unang-una, sa behavior sa aton mga anak. Buligan nyo kami. Kung ang mga sabi ka ni Sir RR, kung ginapatawag ka mo, kadiman ka mo tabi. Ha? Labi na di ba naharagyo, na di maabusan teachers. Another very important concern